Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Another passage, Revelation 21, 1 to 3, go. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying, no more pain, for the former things have passed away. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Amen. Purihin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo, dinuluwalhati, dinadakila at sinasamba sa inyong kabutihan sa aming buhay. Kayo lamang po, Ama, ang nararapat na purihin at maging sentro ng gawaing ito, Panginoon. Ikaw lamang ang dapat na maitaas sa lahat ng ginagawa mo po na kabutihan sa aming bagay, sa aming mga buhay. Be it blessings or trials, we thank you, Father, because like what you've said in your word, all things work together for the good of those who love you. We love you, Lord Jesus, and we give you back all the praises and the glory. In Christ's name we pray. Amen. Amen. So, tuloy po natin yung ating series, no? On concept of King and Lord. Andito na po tayo sa concept of territory. Bago po ako magpahayag ng salita, magpapasalamat din po ako sa Panginoon sa traveling mercies namin kahapon, galing ng Herona, Tarlac, no? Ayun, pasalubong blessing. Salamat sa Lord dahil kung di sa Panginoon, hindi naman mangyayari. No? Ako po ay na-i-declare na isa sa mga national advisor ng guardians. No? So, ako yung tattoo-less. Wala akong tattoo, pero ako ay advisor ng guardians. Purihin po ang Panginoon na nagamit po ako doon, nakapagpahayag ng Gospel of the Kingdom of God. Ang mga present po ay yung kagawad, mayor, gobernador. No? So halos lahat po sila doon sa Herona ay mga guardians. At yun nga po, purihin ang Panginoon dahil i-occupy na po yung land, no? 145 hectares na lupa dito po sa Tanay. Kaya sabi ko kay Bishop, yung church, pupwesto po kami, Bishop. Ay sabi niya, dali mo ang mga lahat ng miyembro mo doon at kumuha ng ilang square meter na lote. So pupuntahan po yung Hayahay at saka lahat ng resort doon. Aabisuhan po sila. Dalawa ang choices nila. Una, magrerenta sila. Simula nung nandoon sila, hanggang ngayon. Dahil wala silang binabayarang renta. Wala ring tax. So, pag hindi sila magrerenta, ay paalisin sila doon. Pag sinabi nilang hindi sila alis, pupunta ang mga guardians.
at yun ang magpapalaya sa kanila. So tayo po, ready po kayo, no? Magkakaroon po kayo ng lupa doon. Ha? Ang isang blessing pa po na pinapasalamat ko sa Lord, mayroong naturopathy doctor na mag-i-invest doon sa lugar. Yung mga herbal medicines, graduate po siya ng Harvard. Kasamahan nila Galveston, no? At bibigyan siya ng malaking portion ng land at magtatanim siya ng mga herbal medicines. Sabi ko, maganda, ando na tayo, hindi magtayo na rin, i-encourage ko yung doktor, magtayo ka na po ng naturopathy hospital. No? Para hindi yung puro na lang mga gamot na ang iniinom natin, ang binder ay chalk. Alam niyo po ba na ang binder ng mga capsules, yung BioFlu, yung ano pa ba yan, Mekidol. Alam niyo po ba na ang binder niyan ay chalk? O hindi natin alam, Si Dr. Annette ang nag-reveal niyan. Para siya magsama-sama, mabuo na ganon, kailangan ng chalk. So inumin mo, kaya kada inom mo, ano ang side effect ng BioFlu? Ulcer, ano pa? Kidney, what else? Aneurysm. Napupunan nyo, dumadami ang may sakit na aneurysm. Yan lang po yun, napakasimple. Pero kasi paniwalang-paniwala po tayo, kaya nadadali rin po tayo ng Western medicines. No? So yun, purihin po ang Panginoon. At another praises po, napakaganda ng development sa Spartan Mining Company. So, itong next week, mukhang marami-rami kaming, kasi kailangan namin magkaroon ng workshop. No? Overnight po yun, 2 days workshop na kailangan gawin. Tapos kanina lang po, nandun ako habang nagsusulat, nag-message po si Madam Lani Mercado. Dumating na po siya galing ng Singapore at sinabi po na kailangang mag-meeting kami bukas sa opisina niya sa Atrium, Makati. Yun po, blessing din po yun. No? So yun, purihin po ang Panginoon. At nakita ko po kahapon si General Samonte, yung nag-training kay BBM sa Scout Ranger. Alam niyo kung anong edad niya? 82. Ay pero grabe kung kumilos, parang teenager, ang lakas. Sabi ko, General, anong sekreto niyo? Hindi ako kumakain ng karne, no? Ang karne ko lang yung yung lutong ihaw na ang pinakamit daw niya isda na iniihaw. Tapos puro gulay. Ilocano Alam mo mga Ilocano, ang sikreto ng haba ng buhay nila, gulay. Kaya si Enrile. Ilan ang tinalo ni Enrile? Panahon pa yata ni Ebat Adan yan, si Enrile. Believe po talaga ako kung akala nyo hindi, mas malakas pa siya kay Bishop Nilo. Si Bishop, di po ba pag lumakad ganun? Siya hindi, ang bilis. Ang bilis, sabi ko, Bishop, Oo nga, sabi niya, kasi ako dati, naniniwala ako sa ay, ngayon lang naman din siya nag-start na. Pero okay naman si Bishop. Salamat po sa Panginoon. At talagang kabutihan ng Lord, ay wala yung ating orasan. Nasagi. Sino nakasagi? Yung orasan. Ibalik natin. Kasi pag wala yung orasan, maabot ako ng alas 5 ng hapon. Ayan, okay. So, yun po. Salamat sa Lord. At basta tayo po, tuloy-tuloy pa ang prayer natin. Whatever happens, sabi nga, kung will ng Lord na tayo ay talagang makaranas na nag-uumapo na pagpapala, dire-diretso, purihin ang Panginoon. Gamitin natin all for His glory. No? Whatever happens, sabi nga, all for God's greater glory alone. No? Ayan, so tuloy na po natin. No? So, dito po tayo sa 5 principles of man's earthly authority. No? So, tandaan po natin mga kapatid, bilang mga nilikha ng Panginoon, Genesis 1:26, ano ang ating destiny?
naka-encapsulate po yan sa land. Kasi ang binigay sa atin ng Panginoon is land. The Garden of Eden. Doon tayo unang trinain. Yun nga lang, mayroong nakialam, no? Ando doon nakapasok si Nognog, kaya napalayas ang ating mga ninuno. So, create tayo ng Panginoon to be kings and queens, no? Doon sa tinatawag na earthly realm. At tandaan natin, ang ating Diyos, hindi siya titigil. Hanggat hindi tayo fully restored doon sa ating rightful place. Tandaan niyo yan. Lahat ng nangyayari po sa buong mundo, yan po ay orchestrated ng ating Panginoon para maibalik tayo fully doon sa kung ano yung kanyang design para sa atin. Kaya nga, yung kantang Waymaker, no, yung preach ni yan. Kailangan dito mag-aral na rin sa Bible School, no? Hintayin mo rin at malapit ay yung ating King's Academy, ha? Pagdating ng pondo, sisimulan na natin yon. Okay? Aba, matitindi mga professor doon. So, yun po ang kabutihan ng ating benevolent king, no? Na walang gusto kung hindi yung para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Tingnan niyo po kung paano niyang pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. He is a king who died for his subjects. Wala pong ganung hari. Ang Diyos lamang na makapangyarihan sa lahat. So tingnan po natin yung 5 principles na patungkol po sa earthly authority po natin. Una, ang unang binigay sa atin ng Panginoon, God gave us what? A territory. Tandaan po natin, hindi tayo binigyan ng Diyos ng relihiyon. Sino nagbigay ng religion? Tao. Sino umimbento ng religion? Tao. Ano ang meron doon sa kaharian niya? Relationship. Maliwanag na maliwanag po yan, no? Mga kapatid. Ang tao ang gumawa ng lahat-lahat patungkol sa relihiyon para pigilan po tayo. Ano po ba ang religion? What is religion? Religion is do's and don'ts. Pag Biyernes Santo, bawal ang ngumiti. Di ba? Naalala nyo noon? Pag Biyernes Santo, bawal ang mag-ingay. Ano pa? Noong panahon namin, pag Biyernes Santo, ang gitara nakabalot ng itim. Bawal maligo. Kaya pagdating ng Sabado de Gloria, ang babaho na namin. Bawal kumain ng karne. Yung salamin, nakabalot din ng itim. Ganyan po noon, no? Kaya, kaya nga may kasabihan noon na, ano ba yung buhay mo para kang Biyernes Santo? Kasi nga, pag Biyernes Santo noon, sobrang lungkot. Dahil patay daw ang Diyos. Nakita niyo yung relihiyon? Relihiyon po ang umimbento noon, hindi ang Panginoon. Ang binigay sa atin ng ating Diyos amang makapangyarihan is what? Dominion. Through what? Through a land. Kaya lupa ang kanyang binigay, kasi sabi niya, let them have rulership. So bago po tayo maging hari, ang unang binigay ng Panginoon lupa para tayo po ay magkaroon ng rulership. Ano ang irurule mo kung wala kang dominion, kung wala kang land? No? So yun po yung unang principle. Pangalawang principle, the earth was created para magkaroon ng legitimacy yung ating kingship and queenship. So ang ating Diyos, binigyan niya tayo ng earth, no? May nakita ako sa Facebook na anuin ko lang yung earth. Sabi nila, wala raw umimbento ng salitang earth. Hindi raw alam kung sino naka-imbento niyan, hindi raw science. Ito totoo naman. Paano mong i-imbento ang salita na Diyos ang may gawa? Kasi ang word the earth, galing pa po yan sa Hebrew word. Ito ay transliteration, no? Haaretz sa Hebrew. So kung papakinggan mo haaretz, haaretz. So earth, no?
So parang twist lang po. Alam nyo naman ang English eh. Yan ang nagamit na salita para i-twist yung napakaraming mga salita sa Bible na banal. No? Yan ang sumira ng lahat-lahat. Di po ba? Gaya ng hello. Oh. Babatiin nyo yung tao, hello. Imagine nyo, hello. Kaya wag niyo na pong gagamitin yung salita niya kung kayo babati, no? Good morning, 'di ba? Maganda sa Pilipino, mabuhay. Meron pa ba sa PNP? Pupunta ako doon. Pagpunta ko sa Tuesday, magsasalita ako. At papaliwanagan ko sila. Nakikinig naman yung mga yun eh. Yung marami. Kataas-taas ang kagalang-galangan. Nag-amen ang hindi alam ko anong ina-amen. So, ang binigay ng Panginoon is earth para ano po? Maging legal yung ating kingship. Si Adam and Eve, sila po yung king and queen. At equal po, mga kapatid, hindi yung mas mataas si Adan when it comes to relationship to God. No? Dito sa mundo, for the meantime, meron tayong tinatawag na hierarchical authority. Pero pagdating sa relasyon sa Panginoon, pantay-pantay po tayo. Walang mataas, walang mababa. Ako po ay just so happy naging pastor, pero hindi po ibig sabihin pagdating sa Panginoon, mas powerful ako. Baka nga meron pang mas powerful sa inyo pagdating sa Lord kaysa sa akin eh. Di po ba? So hindi po ito, porke pastor ka, ikaw na ang masusunod. Ganyan, alam niyo yan, naiinis ako minsan na nagagalit lang po ako. Naalala ko yung mga kasamahan kong Koreano. Mga kaklase ko sa Bible school dati, no? Itong mga Koreano na to, na mga kaklase ko, hindi ka graduate yan kung hindi ko ginawa yung kanilang mga papers. Ako po gumagawa ng thesis nila. Kasi hindi sila marunong mag-English. May bayad nga lang, yun nga lang. No? Pag may exam, yung aking paper, umiikot yan. Imagine niyo Bible school. Nag-aaral magpastor. Yung papel ko nawawala. Papalitan ni Pastor Hamir. Lagi kong katabi si Pastor Hamir. Alam ni Pastor Hamir yan. Pastor Ed. Pastor Ed, kaya dikit si Pastor. Kaya ang gagawin ko, kunyari, papasa ko na, pipigilan ako. Papel mo. Pangalan ko, yung kopyahin, ha? Iikot na yan. Ang layo na nga abutin ng papel ko. Bago matapos yung minsan, kinakabahan na ako. Last 2 minutes, wala pa yung papel ko. Ang tinapakak mga pastor na to. Hanggang doon sa Greek, nahalata kaming lahat. Bakit? Pare-pareho kami ng mali. Sabi niya, ang gagaling nyo, 2 ang mali. Pare-pareho pa. Sino ang original? So, equal po tayo kahit pastor ka sa church. Wala kang karapatang magdikta. Anong sabi ni Paul? Do not lord it over the other. Ang liwanag niyan. Sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kang masyadong bossing. Your word is not the word of God. The Word of God is the Bible. So refer tayo doon. When it comes to relationship, anong sabi ng Panginoon? There is neither Jew, nor Greek, nor Scythian, nor, Akkadian, no? All are equal before God. Hindi yung mister, sabi nga, mas malakas sumigaw, siya ang mas boss. Hindi po ganyan ang relasyon na tinuturo ng Panginoon. Pantay-pantay po tayong lahat. We have the legal rights, no? And equally sa harap ng Panginoon. Amen? So, pangatlong principle, yung domain po natin na tinatawag na earth. Yan po ang legal right po natin. Diyan po tayo mayroong power dito sa earth and authority and rulership. Tingnan po ninyo sinabi ng Panginoon. Anong sinabi niya? Let them have dominion. Anong implication ng phrase na yan? Let them have
dominion. Una, transfer sa atin yung legal rights. Saan? Para sa mundo. Kasi gusto ng ating Ama na maranasan natin papaanong mag-rule kagaya niya. Bakit po? Kasi nga kings tayo eh. Hindi po pwede na tayo ay kings pero hindi natin alam paanong mag-rule. Hindi sinabi ng Diyos na let us have dominion. Ang liwanag po niyan, Genesis 1:26. Di po ba? Nung create tayo ng Panginoon, pagkatapos makreate, ano sabi ng Diyos? Let them have dominion. Kung sinabi ng Diyos na let us have, ay di kasali siya. Nandito siya, kasama natin. Lagi tayong magsasabi sa Kanya. Binigyan tayo ng Panginoon ng freedom. Kung baka nung sabihin niyang let them have, inalis niya yung sarili niya sa picture para magkaroon tayo ng privilege, malaman natin paano ang ibig sabihin ng rulership. Ganito po yung Genesis 1:26. Paraphrase po. Ginawan ko po ng paraphrase. No? Pag sinabi pong paraphrase, yan po ay in-include na yung mind nung nagsulat. Hindi po yan yung nasa Bible. Ito po yung aking pagkakaunawa. Sabi ng Panginoon, let them have dominion over the territory called earth. Nagsasalita ang Panginoon, I'm going to rule heaven, my kids are going to rule earth. I'm going to be the king of heaven, they're going to be the king of earth. I'm going to be sovereign over heaven, they're going to be sovereign over earth. Yun pong ibig sabihin ng let them have dominion. So mga kapatid, klarong-klaro na ang Panginoon talagang binigyan tayo ng karapatan na pamunuan, pamahalaan ng naaayon sa kalooban niya itong mundo. Kaya para mapamahalaan natin ang tama, dapat binabasa natin yung Constitution. Ano ang Constitution natin? The Bible. Hindi po pwedeng mag-rule ang isang tao na hindi alam yung legal constitution, the legal promises na binigay sa atin ng Panginoon. So yung dominion po, mga kapatid, tandaan natin, yung dominion sa earth, yan po ang ating legal right. So meron po tayong right dito sa mundo na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya even si Satan, we can command him. Susunod siya. Yung mga evil spirits, ikukumand natin, susunod sila. Bakit po? Wala silang legal rights. Anong ginagawa nila para hindi sila mautusan? Tinatakot tayo. Hindi po ba? Alam niyo yung principle na yan, ng pananakot? Kahit sa opisina, nangyayari yan eh. No? Yung boss, mas powerful siya. Ito yung subordinate. Eh dahil mas matapang ito kaysa sa boss, minsan siya pa yung nasusunod. Nangyayari po yan. No? So, bakit nagkaganon? Kasi hindi kiniklaim ng boss yung kanyang legal rights. Mas mataas, kagaya for example, bigyan ko yan ng halimbawa. Nagtrabaho ko sa burger machine, assistant plant engineer. Pagkatapos ko po, galing ako ng Italy, wala akong mahanap na trabaho. Nakita ko yung kaklase ko doon. Siya ang plant engineer. Eh, sabi ko, plant engineer ka pala dyan. Gawin mo akong assistant. O sige, punta ka rito bukas. Assistant ka na. So, punta po ko doon. So, assistant na. Pagdating ko doon, merong matapang. So, hawak ko yung department ng engineering, yung aking classmate, siya yung nando sa opisina. Tapos, binago ko ang sistema. Sabi ko, walang sistema eh. Parang kung sino-sino kumukuha ng gamit, from now on, hindi po pwede yan. Gumawa ako ng system. Tapos pagbaba nung kaklase ko, classmate, bakit? Nagreklamo si Anong reklamo? Hindi na raw sila tika muna, nilagay mo ako rito, di ba? O ako ang boss dito. Matapang yan. Sino? Sabi ko nga. Sige, punta natin. Punta ako dun. Yung kaklase ko, nasa likod ko. No? Sino raw rito nagreklamo? Yung isa, hinampas yung ang tapang mo Sabi ko, ang tapang mo Sige, akong ganon.
Subukan natin yung tapang mo. No? Abay, nung mag-uupa ka na kami, di takbo lahat yung security guard. Nakita, no? O, simula noon, nung araw na yon, nagsimula po ang respeto. Di nagpasalamat sila sa opisina. Sabi ko, kayo yung mga boss, pero hindi kayo nasusunod. Bakit? Hindi nyo kiniklaim yung legal rights ninyo. Boss ka eh. Ba't sila ang masusunod? Di po ba? Bakit nangyayari yon? Nagpapatakot tayo. Hanggat tayo ay tinatakot ni Satanas, tandaan nyo yan. Wala kayong magagawa. Kasi ang laging kinakapitalize sa Satan, fear. Mula pa bata, tinakot mo na yung anak mo, may mumu. Sino may kasalanan? E di ikaw. Diba? Sa dilim, hindi mo iwanan yung anak mo. Bakit? May mumu. Nakakita na ba siya ng mumu? Hindi pa nga eh. Sino nag-create ng mumu sa isip niya? Ikaw. So sino may kasalanan na naging slave siya ni Satan? Ikaw din ang magulang. Hindi mo claim yung legal rights. Dapat tuturuan mo siya. Madilim, command mo. Evil spirit, lumayas ka. Sa Isaiah noon, niiwan ko yan sa, ang hindi ko lang naturo kay Isaiah, huwag matakot sa ipis. Wala eh. Nakakalimutan kong ituro eh. No? Kasi noon, pag nagaan ng ipis, ako lang. Tapos tatakbo na yan siya. Dapat pala tinuruan ko humawak ng ipis. Para hindi natatakot. Ng mga kabataan ngayon ang tatapang pero takot sa ipis. So let us claim that legal rights, mga kapatid. Kinakailangan, sabi nga, kinakailangan magkaroon tayo ng panibagong kaisipan. No? Tandaan natin, tayong mga mananampalataya, tayong mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, we're looking forward for what? Heaven? New heaven and new earth. Panibagong set na ganito. Na bago. No? Hindi yung pupunta kami sa langit. Hindi yun ang design ng Lord. Ang design ng Panginoon, magkakaroon tayo ng bagong katawan, no? Glorified body. Titira tayo sa, yung binasa natin kanina, that's the last, next to the last chapter. Minsan natutuwa ako kasi may nagbabasa sa BMR. Revelation 21. Isa na lang, di pa tinapos. Sabi ko, sayang siya nang tatapos. Di sila Sister Lloyd at tuloy lagi nakakatapos. Sabi ko, ano yung bakit hindi tinapos? Isa na lang. Siya na sana yung tatapos. Ilang beses yata. So mga kapatid, new heaven and new earth. No? Kasi sabi nga, itong mundo na to, sabi sa Revelations 21, will pass away. Mawawala ito. Tapos, bagong langit, bagong lupa, bababa. Saan? Mula sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, ang ating Panginoon, nandun siya sa langit. Heaven is good, it is fine. Pero anong ultimate na design ng Lord sa atin? Earth. We do not belong there. That's His kingdom. Our kingdom is earth. Sa heaven, tandaan natin, wala tayong legal authority. Ayaw ng Diyos Ama. Bakit po? Ba't ayaw ng Diyos, hindi tayo pwedeng mag-exercise ng legal authority? Ha? Hindi, gusto nga ng Diyos mag-exercise tayo ng legal authority. Kaso lang, hindi po pwede doon. Remember last Sunday, yung kwento ko sa inyo, na prince ng Portugal, na sabi niya sa tatay niya, gusto niya maging hari. Sabi ng tatay, anak, hindi pwede, akong hari dito eh. Saan siya pinadala? Sa Brazil. So hanggat nasa Brazil siya ay king. Pero tuwing babalik siya ng Portugal, prince siya. Nakuha niya yung principle na yan? Ngayon gusto ng tatay maging king siya. So para sa manatiling hari, dapat magkahiwalay sila ng tatay niya. Nakuha ninyo? So, pag doon tayo sa langit, hindi natin ma-exercise yung ating legal authority na dinisign sa atin ng Panginoon. Bakit po? Ang tanong ko, bakit? Gustong-gusto ng Diyos Ama na mag-exercise tayo ng ating kingship. Babalikan natin sa Genesis 1:26. Let us create man
in our image, in our likeness. The likeness of kingship, the likeness of authority. Kaya pag nandun tayo, dismayado ang Ama. Makikita tayo dun, wala tayong ginagawa. Hindi natin nagagawa yung design, yung tinatawag na potential na binigay sa atin ng Diyos Ama. Kaya, dinesign niya ang earth para kanino? Para sa atin po. Para magkaroon ng tinatawag na fulfillment. Yung pagiging king and queen ng creation ng Diyos Amang nasa langit. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, no, another principle na dapat po nating matutunan. Anong sabi ng Panginoon? Let them, that's the key word, transfer yung authority. At tandaan po natin yan po ay delegated authority. Ano po tayo dito sa mundo? Regents. Ano ang regents? Kate? Nagsasalita si Kate. What is regents? Dapat naiintindihan po natin. Nagtanong sila sa akin, ano po yung message last Sunday? Okay. What is regents? In the absence of the king, you are the king. Kaya pag ang Diyos Ama ay pumunta sa lupa, ay tayo'y mga prinsipe at prinsesa lang. Wala tayong tinatawag na full authority. So ginawa ng Panginoon, let them, transfer niya yung authority, delegated authority para ano po, ma-experience natin yung rulership, dominion in a domain. Gusto ng Panginoon na malaman natin anong ibig sabihin ng being in charge. Let them, no? Panglima, yung kingship po natin, tandaan natin mga kapatid, is a privilege. Not by creative right. Dahil hindi tayo ang naglikha ng mundo, ang Diyos, meron siyang karapatan by creative rights. Siya ang naglikha ng mundo, siya ang naglikha ng langit. Nagro-rule po tayo because of the privilege given to us by God. What is a privilege? Isa pong village na na libre. Remember, dalawang word yan, no? Legium, kung saan ang galing yung salitang law sa Latin, no? Legis, di ba? Legislation. Nakuha ninyo, no? So, ibig sabihin, it's a law given to a privy, no? Private, a person. Binigay sa kanya, and it is a special law. Para yung taong yan, merong kapangyarihan. Sino pong binigyan nun? Tayo po. So tayo po ay kings by delegation. No? Hindi po tayo, sabi nga, hindi po tayo kagaya ng Panginoon. No? Ang binigay sa atin ng Panginoon is what? Rulership, not ownership. Ano pong kaibahan nun? Rulership and ownership. To rule is, ano po tayo? Mamanage. Anong isang word? Isang word na ginagamit natin sa giving? Stewardship. Hindi po tayo ang may-ari. Katiwala lang. Huwag po tayong katiwaldas. No? Kahit nga yung buhay, hindi atin yan eh. Katiwala lang tayo. Yung iba, winawaldas, inom dito, inom doon, puyat dito, puyat doon. That's mismanagement. Tingnan nyo, pagka hindi mo na-manage ng tama yung buhay, anong ginagawa ng Diyos? Kinukuha yung buhay. So we have to manage properly. Kasi hindi po atin. God has given us rulership, but not ownership. So ang atin pong rulership ay kasama sa charter na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasama po yan, doon sa ano po yung charter natin? Yung Word of God. Yung sovereignty po natin is within our earthly dominion. Because of that, may intindihan po natin yung salitang familiar na familiar tayo. Ano po yon?
binding and loosing. Naririnig niyo po ba yan? I bind you in Jesus' name. Tapos ginagamit po yung passage na Matthew 18. Hindi po tungkol sa binding of evil spirits ang Matthew 18. Anong passage sa Matthew ang nagre-refer sa binding? Anong chapter? Chapter? Chapter 12. No? Sabi ng Panginoon, para mapasok mo ang bahay ng isang strong man, anong gagawin mo? Tatali mo yung nakatira. Yun po ang binding. Yun po ang spiritual binding that in the name of Jesus, I bind you. Never use yung binasa natin, Matthew 18. Ang problema, maraming pastor ang gumagamit niyan. Kaya nga masasabi natin, hindi alam yung konteksto o hindi nabasa yung buong teksto. Yung context and text, napaka-importante po. So, itong binding and loosing, based on the Bible, is a transfer of authority over whom? The man who are in the earth. So, meron po siyang major implication para po sa ating lahat. Kaya napaka-importanting maunawaan po natin yan, mga kapatid. So, binigyan tayo ng Diyos ng authority over the earth. Anong ibig sabihin? We are in charge. So, take charge. Huwag mong pabayaan na si Satanas ang in charge sa buhay mo. Ang sinasabi ng Panginoon, in binding and loosing, anumang sabihin natin, it will go. Binigyan niya tayo ng napakatinding freedom para gawin po natin. Ano yung gusto natin gawin within our domain called earth? Ang nakakalungkot, ang nagdodomina sa atin dito po sa mundo, si Satanas. Sabi nga, bakit nagpapatuloy ang corruption sa Pilipinas? Bakit nagpapatuloy na may mga katuruan na mali? Kasi hindi tayo nagsasalita. Paano magpapatuloy ang kasamaan? Ang gagawin lang po ng mga mabubuting tao is to keep silent. So we have to take charge. So ang ibig sabihin din po niyan, hindi mo po pwedeng i-blame ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa mundo. Di po ba? Madalas sabihin ba't yan? Kasi kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Jeremiah 29:11. What is God's will? To prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. So if your life is being under harm and you are being harmed by someone, it only means to say, you don't take charge. You allow Satan to take charge of you using other people to demonize you. Hindi ka naman pwedeng maposes kasi born again ka na. Bakit ka nabubuli? Pinapayagan mong ibuli ka. Ako, grade 1, sinubukan akong ibuli. Hindi ako pumayag. Di dalawa na kaming bully sa school. Laki niya. Siyempre, hindi ko siya kaya. May ballpen, may lapis ako. Pag ganun ang kamay, pag! Di ngaw-ngaw. Di alam niya ngayon, Edward, naglalakad kami, dalawa kaming bully. Take charge. Tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo yung mga bully, nabubuli ka lang kasi hindi ka gumaganti. Sinuntok ka, suntukin mo, tapos na yon. Ganun lang po kasimple yan. No? Pero hanggat pumapayag ka na, wala na. Hanggang palabas ng school, papatok-patukan ka na. Kahit marami sila, pag alam nilang lumalaban ka, huwag kayong maniwala sa pelikula. No, yung mga pinapalabas sa pelikula na marami, pinagtutulungan. Basta lumaban ka, the moment na lumaban ka, andap na sila sa'yo. Sa Cubao nga nahampas ako dyan. Dito, itong ganito ko. Usong-uso kasi noon ng fraternity. No? Hanggang dyan sa Cubao, ang dami nangungurso natin dyan. Nakatayo lang kami. Nag-aabang ng jeep, biglang may naramdaman akong, pak!
Maya-maya, ang init ng mukha ko. Yung pala, dugo na. No? Tapos ang dami nila. Dalawa lang kami ng kaklase ko, anong gagawin ko? Alam naman, tumakbo kami. Pag tatakbo kami, magugulupi kami lalo. Inaalala ko yung turo ng tiyo ko. At ikinalat ko yung dugo sa mukha ko. Tapos takbuhan lahat. Sabi nung kaklase ko, ang galing yung technique mo. Tara, alis na tayo. Sabi nga, gulangan lang yan. No? Take charge. Take charge. Binigay sa atin ng Panginoon yung dominion. Huwag kang papayag. Kaya hindi mo pa pwedeng tanungin ng Diyos, Panginoon, why do you allow so much suffering in the world? Panginoon, bakit po hindi kami makalayo sa demonyo? Ano sasabihin ng Panginoon? Damuho kang bata ka, ikaw nag-aalaw niyan. Kaya yung buhay mo, palaging ganyan. No? Kaya kung kailangan magsalita, magsalita. Hanggat di ka nagsasalita, hindi rin matatapos yun. Diba? Sabi nga, kung ikaw ay palaging binubuli sa bahay, abay, kasalanan mo na yan, hindi na kasalanan ng Diyos yan. Kahit mag-pray tayo, Panginoon, huwag na pong mabuli. Pinapayagan mo eh. Binigyan ka ng Diyos ng dominion. Panginoon, bakit yung sakit nagkukontinue? Do you not care? Ano sabi ng Panginoon? By the leaves, you will be healed. Anong naipasok sa utak natin ng media? By the concocted medicine, you will be healed. Anong paniwala natin? Huh? Basta nasa right med. Sino papaniwalaan natin? Tao o Diyos? Ang liwa-liwanag naman po eh. Kahit nga yung dengue, di po ba? Dali niyo sa ospital, yung nagtatrabaho, yung caregiver, namatay ang anak dahil sa dengue. Tapos yung kapitbahay niya, nagka-dengue. Pinainom lang ng tawa-tawa, gumaling. Oh. Bakit hindi niya napainom? Kasi yung utak niya ay na-block ng katuruan ng Western medicine na yung mga yan ay albularyo. Oh. Nakita niyo ba paano nilang twinist? Ang tawag po noon sa mga manggagamot na Pilipino ay herbularyo, herb. Pagdating ng mga Espanyol na may daladalang mga concocted medicine, tinawag nilang albularyo. Simpleng change lang po ng letter, naging espiritista ang mga herbularyo. Nakita niyo po, no? Pumayag ang mga Pilipino. So, hanggang ngayon, ganun naging tawag. Buti na lang unti-unti ay nagkaroon ng Flavier. Isang taong bulilit, pero matapang, pinaglaban ang herbal medicines. Hindi pala alam ito ang history ng bansa niya. Sino ang artista ng Koreano sa pelikulang... Hindi mo alam. Akala ko alam mo. Know your history. No? Nakita niyo mga kapatid, si Flavier, he took charge. Sabi noon, mahirap labanan yan. Mga big pharma yan. Marami ring threat si Flavier. Ultimong si Cardinal Sin, ginamit ng big pharma. Ang tawag kay Flavier ni Cardinal Sin ay demonyo. Sa ano po yan, di ba? Tinatawag sa demonyo ang taong yan. Nung ini-interview naman si Flavier, demonyo daw po kayo. Sabi ni Flavier, ano yun? Ano ang demonyo? Hindi ko alam yan eh. Baka yung nagsabi. Simple lang, di ba? Hindi niya mabanatan si Cardinal Sin ng diretsyo, pailalim. O simula noon, natawag si Cardinal Sin na demonyo. Kasi sabi niya, ako ang gusto ko sa ikabubuti ng Pilipino. Yung ayaw, sa ikasasama. Sino ang demonyo ngayon? So take charge, brothers and sisters in Christ. Huwag natin sisihin ng Diyos. Huwag niyo sabihin, bakit walang ginagawa ang Diyos? Ibig sabihin, hindi ka nagtitake ng responsibility sa buhay mo. Okay? Minsan tatanungin natin ng Panginoon, Panginoon, ba't hindi po kayo nag-i-intervene sa Pilipinas? Bakit, Panginoon, tuloy-tuloy na namamayagpag yung anaconda sa Malacanang?
Kaya tayo nagkakaganito. Na sana kung hindi ganun, yung presidente natin magagawa yung gusto niyang gawin. Ito po ang madalas na, sabi nga, ito ang madalas na nangyayari sa mga nagiging leader. Karamihan kasi ng mga leaders po natin, pati sa Amerika, walang integrity. Tandaan niyo po mga kapatid, kayo mga kabataan na nandito, tayong lahat, no? Kahit yung nasa online. Isa po sa law of power is your integrity. In the law of power, ang pagkakamention doon, guard your integrity with your life. The moment your integrity is destroyed, tapos ka na. So ingatan mo yan. Kahit yung buhay mo kailangang ibigay for your integrity. Yung mga naging leaders sa Amerika, sa Pilipinas, at kahit saang bansa, walang integridad. Kaya, anong ginagawa sa kanila? Bina-blackmail lang. Halimbawa, yung Pangulo natin, anong pang blackmail sa kanya? Pulburon. Bakit po? Siguro once in his life, gumamit siya. Kaya, itong isa na nagpupulburon din, no? Ito ngayon ang ibinabanat sa kanya. Kaya wala siyang magawa. Hindi niya napupuna. Sabi nga kahit sa yung nangyari sa Singapore ba yan na sa harap ng maraming tao, minura yung presidente natin ni Anaconda. Hindi niyo napanood yun? Nakakahiya po, no? Integrity. If you want other people, no, to not to intervene in your life, guard your integrity. Kasi meron lang makaalam ng, sabi nga, na merong masisilip sa'yo. Paano mong i-guard ang integrity? The moment na magkasala ka, humingi ka ng tawad, aminin mo. Sabihin mo na, kasalanan ko yun eh. Patawarin niyo ako. Kahit sabihin mong yung mga tao, parang hindi walang dating sa kanila, meron po yun. So, ibig sabihin, meron kang integridad. Kaya tayo nabubuli ni Satan because of integrity. Ang daming mga leaders sa church, nadali ni Satan. Anong unang dinadali? Integrity. Kaya nga, sabihin na, yung pastor niya, mukhang pera yan. Kailan? Pwede ko silang tanungin, kailan? Kailan ako naging mukhang pera? Nagtrabaho ba kayo sa church nang wala kayong tinatanggap? Kayo may mga sasakyan? Ako wala. Pero hindi ako pinabayaan ng aking hari. That's integrity. Walang po pwedeng magsabi sa akin, sa mga kapastoran, na mukha akong pera. Pero hindi ko naman po pwedeng sabihin sa kanila yon. Just because I have an integrity, hindi ibig sabihin na pwede akong magyabang. No? So we cannot question God. Kasi binigyan niya tayo ng lahat ng authority. Kasi sabi nga, this earth is not His domain. And God will not intervene. Imagine niyo na lang kung palaging nakikialam ang Diyos. Nagsusuklay ka, nagsuot ka ng damit, biglang lalabas ang Diyos. Chiching! Ayaw ko ng damit na yan. Ang pangit ng kulay. Paalis ka na, anong mangyayari? Di nabubuwisit ka, di po ba? Kasi gusto mo yun eh. Oh. Gusto niyo ba ng ganon? Ganon ang Diyos natin? Ha? Tuwing may pupuntahan ka, Ching! Ako ang iyong Diyos. Ang hirap naman. Hindi ka na makakilos ng may kalayaan. Pero hindi ganon ang Diyos natin, no? Ang ating Diyos, hindi po siya mag-i-intervene, tandaan nyo, without our permission. Ang tanong, who holds dominion authority? Sinong humahawak ng authority dito sa mundo? Tayo pong lahat. Mga mamamayan ng kaharian ng langit. Kaya hindi natin pwedeng i-blame lahat sa Panginoon. Yung human evil and suffering. Kaya ka lang nagsasuffer ngayon sa mundo, pinapayagan mo si Satanas. Para hindi mangyari, mga kapatid, ano ang dapat na gagawin po? No?
ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Alisin mo yung selfishness and rebellious spirit. Kasi ang Diyos, although binigyan tayo ng legal rights, gustong-gusto niyang mag-intervene sa buhay natin. Pag nakikita niya na mali na yung nangyayari. Gustong-gusto ng Diyos na tumulong. Kasi siya nga po ang nag-create sa atin. Alam niya yung dominion authority. Ang problema, hindi siya makapag-intervene. Paano mag-intervene ang Diyos? Through what? Ha? Through petition, through prayer. Through prayer, we invite Him. Panginoon, ito na po yung nangyayari sa buhay ko. E di mas maganda, bago pa man mangyari, i-invite mo na ang Diyos. Hindi po ba? Bago pa man maganap, magpamahala ka na sa banal na Espiritu Santo. Halimbawa, sa pagpili ng mapapangasawa, ano ang iyong standard? Standard mo, ha? Hindi standard ng Diyos. Ang Diyos may standard na siya na dapat mong susundin. But because of our selfishness and rebellious spirit, ang nasusunod na standard ay yung gusto mo. So mananalangin ka ngayon, Panginoon. Gusto ko po yung guwapo. Ano pa? Na pagkasama ko lahat, Panginoon, napapalingon. Lord, yung kapitbahay namin, crush na crush ko. Yung guwapo, siya na lang po, Lord. Ano sabi ng Panginoon? Anak, hindi yan. So, anong gagawin ng Lord? Magsisimula siya mag-intervene. Di po ba? Gagamitin yung nanay mo, gagamitin yung kapatid mo, gagamitin yung mga kamag-anakan mo. Pero dahil ikaw, meron kang selfishness and rebellious spirit, gusto mong gayahin si Eva at si Adan. Kakagatin mo na lang. Tapos, pag nandun ka na sa kalagitnaan ng gulo, anong gagawin mo? Tsaka ka ngayon magmamakaawa. Buti na lang, ating Diyos naaawa. Diba ako, may mga narinig ako eh. Oh, ba't hindi born again yung mapapangasawa mo? Hindi, pagka po mag-asawa na kami, maboborn again yan. Eh di nakasal. No? Nung bago sila ikasal, walang bisyo. Sumasama sa church. Eh nakasal na. Eh hindi pa naboborn again nung makasal. Dahil sa selfishness. Bakit yan? Eh kasi po gwapo eh. Bakit yan? Eh, crush na crush ko po. Kalooban ng Lord yan kasi crush na crush ko. Kung pwede lang magsalita ang Diyos, crush-crushing kita dyan eh. Ano nangyari? Na born again ba? Hindi. Ano pa? Nagsimulang uminom, nagsimulang magsigarilyo, pwede mo nang awatin, hindi na, mag-asawa na kayo. Diba? Oh. Rebellious spirit. Tandaan natin, ano ang implication niyan? Sabi nga, ano ang implication sa buhay natin kung hindi natin gagawin? Mamamayagpag si Satanas. Balikan po natin yung passage, no? Matthew 18:18. Basahin natin. 1, 2, 3, go. I tell you the truth. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed. Maraming mananampalataya, ginagamit po yan, yung passage na yan, sa binding and loosing. Tandaan nyo, it has nothing to do with demons. Ang tawag po sa Matthew 18:18 is kingdom language. Lingwahe ng kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin po ng salitang bind dito? Ang ibig sabihin po ng salitang bind is to lock up, to prohibit. Yung loose naman, to unlock, to permit. No? Kasi saan po? Dito sa mundo. Ang sabi dito, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, based on this analysis, pwede po nating sabihin na sinasabi ng Panginoon, whatever we prohibit on earth, heaven will prohibit. Whatever we permit on earth,
Heaven will permit. Bakit po nagkaroon ng sobrang pagdami ng kabaklaan at katomboyan? Because we allowed it. May mga bansa na nag-legalize pa. And out of that, tuloy-tuloy na. Ngayon, yung mga dapat na magsasalita, hindi nagsasalita. Bakit? Kasi baka makasakit tayo ng damdamin. Hindi po ba? Bakit noon hindi po pwede? Kasi may mga nagsasalita. Ngayon, wala na nagsasalita. Kasi masasaktan mo ang damdamin ng mga monsters na nagpapatuloy na monsters. At ililegalize pa. Buti na lang, hindi pa nalilegalize sa ating bansa. No? So mga kapatid, tandaan natin, ano man yung iaalaw natin sa society, hindi pipigilan ng Diyos. Bakit po? Inalaw natin. Halimbawa, dito sa church, kung anong iaalaw natin dito? Hindi po ba? Bakit sa church hindi natin pinapayagan ang pastora? Kasi klaro sa ating lahat, sa 2 Timothy, na ang babae, pag magsasalita, saan? Sa bahay. Hindi siya pwedeng magtanong sa loob ng church. Ano po yun? It signifies authority. Tapos tatawagin mo yung pastora, no? Asawa lang ng pastor, pastora na. No? Oh, asawa pa lang ng pastora, payag ba kayo yung asawa ng doktor, doktora? Magpapacheck up kayo sa asawa ng doktor. Bakit? Kasi doktora siya. Payag ba kayo? Ikaw, sis, payag ka? Hindi, di ba? O, ba't pumapayag tayong tawaging pastora? Yung asawa ng pastor. At walang pastora sa Bible. Ang ginamit na word sa Bible is poimen, masculine. Pastor. Yan ang kaibahan ng salitang Greek at Hebrew. Ang salitang Greek at Hebrew, salita pa lang, alam mo na kung pang lalaki o pang babae. Ang hindi ko lang maintindihan yung flower, no? Sa salita ng Greek, ang bulaklak ay masculine. Hindi po feminine. Kaya ang article niyan ay panglalaki. Dapat la. Dapat la fiore. Hindi. Ang article po niyan, il, lalaki. So, ibig sabihin, ang bulaklak ay pang macho. Kaso, nabaliktad sa atin. Pag ang lalaki umaamoy-amoy ng bulaklak, bading. Pero nung unang panahon, hindi po. Actually, ang magagaling na mag-design ng flowers, yung mga flower arranger, lalaki. Hindi po ba? Oh. Kasi nga, nakadesign siya for men. Hindi for female. At ang lalaki ang magbibigay sa babae. Sa mga magulang. No? So, bakit nagkaganon? Because we allowed. Pwede pa bang baguhin? Opo naman. Pwede pa. Kaya ng bansa natin, pwede pa bang baguhin yung nangyayari? Opo naman. Alam niyo ang ating bansa, nandun na po tayo sa kultura ng, ang tawag sa culture natin ay yung ma at pa. No? Malay ko, pakialam ko. Uy, yung nangyayari sa gobyerno, malay ko, pakialam ko, bahala sila dyan. Basta pag tina-eleksyon, boboto ako. Ganun lang. Wala na tayong pakialam. Nung panahon namin, wag lang may nangyaring nagrarally kami. Ngayon ang mga bata, hindi. At saka kakaramihan ng kabataan ngayon, na kalalakihan, napupun ako, talagang, sabi ko nga, kahit na wala namang kaibigang bakla, nagiging bakla. Nasa bahay lang. No? Nanonood lang. Nahahawa na kaagad. Bakit po? Sa studying ginawa, recently, lumalabas na ang cause ng pagiging homosexual, no, ng mga kalalakihan ay ang pagkain ng manok. Bakit po? Kasi ang mga manok po ngayon may injection ng hormones para mabilis silang lumaki at yung babae mangitlog. So,
in-inject yung babae ng hormones. Yung iitlog niya, may female hormones. Kakainin ngayon, ay ang daming kalalakihang mahilig sa chicken. Huh? Pupunta ng Jollibee, chicken. So, kain ng kain, kain ng kain, kaya dumadami sa kanila yung female hormones. Bakit po nangyayari? Because we allowed. Dapat magkaroon ng legislation na ipagbawal yan. Noong unang panahon, kumakain ka ng manok, okay lang. Pero bakit ngayon may side effect? Because of that. So, gusto nating wag mangyari sa family natin, edi wag tayong bibili ng mga pagkain na alam natin, Jollibee, McDonald's, no, na nakakabakla. Pwede ka namang magluto sa bahay. Paano gagawin? 'Di ba yung tinatawag na ginagawa ng mga Hebrew na paglilinis ng kanilang mga pagkain? O, lalagyan mo lang po ng asin. Yung manok na nabili mo sa palengke, may saksak yan. O, pag uwi ng bahay, lagay mo sa planggana, lagyan mo ng 2 dakot na asin, hayaan mo 30 minutes, makikita nyo lumulutang. Yung ibabaw ng tubig sa planggana, makikita nyo yung mga bula-bula. Yun po yung isinaksak sa manok. Ngayon, kung gusto nyo magpatuloy lang, edi sige, just allow it to happen, no? Whatever you allow, ano mangyayari? Pipigilan ba ng langit? Hindi po. Inalaw mo sa bahay mo, dumadami ang bakla sa bahay mo, huwag mo sisihin ng Diyos. Kasi alam mo na eh. Di ba? Tandaan nyo, bakit napapahamak ang tao? May people perish for lack of knowledge. Now that we know, pwede mo namang basahin sa Google, nandiyan dyan naman lahat ng mga studies. No? Now that you know, stop it. And once you stop that, heaven will not allow that to happen in your family. Amen? So, binding and loosing. Tingnan niyo po itong passage na to. Ito, pag klarong-klaro, binuo ko na yung Matthew 18. Lahat po ng nandirito ay naganap dahil inalaw o hindi inalaw. Halimbawa, unang binabanggit po rito, no, yung 99 na wala yung isa. Anong ginawa nung shepherd? Hinanap yung isa. Anong pinapakita po doon? Inalaw nung shepherd na yung isang tupa, napakahalaga. So, hanggang ngayon, yung katuruan na yan, dala-dala po natin. Kung gaano kahalaga ang isang tao. What else? Pati yung pagpapatawad. May kasalanan yung kapatid, no? Anong gagawin? Kumuha ka ng una mag-usap kayong dalawa. Pag hindi mo na-gain yung, yung forgiveness, kuha ka ng isang witness. Tapos, i-deal ka agad. Tapos, kung hindi, dalhin sa church. Hindi pa rin nakinig, itrato siya na heathen or tax collector. Ano pong sinasabi sa atin yan, mga kapatid? Anumang gulo sa bahay, kung lumalala yung gulo, tayo rin po ang nag-aalaw. Si Mr., si Mrs. hindi nag-uusap. No? Sa halip na mag-usap muna, ano nangyari? Witness ka agad ang kinuha. Anong klaseng witness? Kanya-kanyang witness. So magkaaway silang dalawa. Si Mrs. may kausap na ibang witness. Ang problema, nakuha niyang witness si Marites. Tapos, si Mr., nakahanap din ng witness. Ang nakuha niyang witness, si Tolitz. Magkaibigan yung dalawa. So, kada usap nila, nag-uusap din si Tolitz at saka si Marites. So, lumalaki yung gulo. Magulat na lang isang araw, sunog na yung bahay. Sabi ng Panginoon, mag-usap kayo muna. At kukuha ng witness, yung witness, kausap yung dalawa. Hindi yung kanya-kanyang witness kayo. Kaya pag ang bahay ay magulo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, assuredly, whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kung magulo ang bahay, sinong may kasalanan? Diyos ba o yung mag-asawa? Yung mag-asawa.
Kung sa bahay may anak na hindi sumusunod, sinong may kasalanan? Diyos ba o magulang? Magulang. Kung kailangan disiplinahin, disiplinahin. Sabi nga, kung kailangan grounded, grounded, huwag mong palabasin. Di po ba? Lalabas ka, ilak ang pintuan, lock lahat. Ilak mo sa kwarto. San linggo, walang labasan. Pag hindi natuto yan hindi, talo ka ng anak mo Kung ano yung gusto ng anak. Iuuntog pa yung ulo sa... Iuntog mo. Para malaman niya kung anong ibig sabihin ng pag-untog ng ulo. Yung nahihilo talaga. O di malalaman niya, naku, susunod iuuntog ako ng tatay ko. Di titigil na. O pagkasama mo yan sa mall, titingin na lang sa toys. Daddy, look at the toys. Ah, beautiful, son. But they're expensive. Ah, yes, Daddy. We will not buy. Inglesero pa. Pero natuto na. Sinong may kasalanan palagi? Tayo po, mga kapatid. Huwag natin palaging sisihin ng Diyos. Nananahimik ang Diyos namumroblema pa. Binigyan ka na nga ng authority. Okay? So naunawaan po ba natin gaano kaseryoso ang bagay na yan? Yung management sa mundo, management ng family. Tayo po ay responsible sa evil, sa lahat-lahat, at suffering sa mundo. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano man yung nagaganap, na mga bagay sa buhay natin, reflection lamang po kung paano natin minamanage. Either you manage it well or you mismanage. Kaya nga po ang ating Panginoon, gustong-gusto niya na tayo'y nananalangin. Kasi alam niya, pag tayo lang mag-isa ang nagmamanage, mismanage talaga. Because of selfishness and rebellion. So God wants us to pray. And the moment we pray, mga kapatid, i-invade ng Diyos yung territory natin. Remember ang Israel? Every time na yung bayan nila ay talagang inaapi na sila ng mga Palestinians, anong gagawin nila? Iiyak sila sa Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Ini-invade ang territory nila. Nagpapadala ng angel of the Lord. Yung pumatay sa mga Nephilim, hindi naman si Joshua, hindi naman yung mga Israelites. It's the angel of the Lord. So intervene allow God to intervene in your life. Binigyan tayo ng Diyos ng dominion and authority. So hindi niya iba-violate yan without our permission. Kailangan i-permit mo ang Panginoon, napapasok siya dito sa mundo, at nang sa ganon, ano mangyayari? Papakialaman niya ang buhay mo. At once na ang Diyos ay nakialam, ay maganda palagi po yan. Okay? So, tandaan natin mga kapatid kung ano sinasabi ng Panginoon sa atin. So, in the kingdom of heaven, wala pong economic crisis. Sa mundo, mayroong crisis. May shortages and so on and so forth. Bakit po? Kasi inaalaw natin. In the kingdom of heaven, ang resources ay infinite. Lahat ng mamamayan ng kaharian ng Diyos, pantay-pantay. Bakit po nagkaroon ng haves and have-nots? Bakit nagkaroon ng mayaman at mahirap? Inalaw din po natin. Tayo rin po ang may gawa niyan. Sinasamba natin yung mga artista. Sa kaharian ng Diyos, walang corruption, walang despotism, kasi ang ating hari ay benevolent. Hindi ko na po kailangang ipaliwanag yung benevolent, naintindihan na po natin yan. Sa kaharian ng Diyos, lahat ay matatag. Sa kaharian ng Diyos, lahat ay malakas. Dahil po sa presensya ng hari at lahat ay pantay-pantay. So dapat makita po natin ang buhay natin, mga kapatid, sa ganyang perspective. Mabago natin yung mindset, change of mind, na tinatawag ng Panginoon na repentance. Repent, for the kingdom of heaven is near. Ano sinasabi ng Diyos? Change your mind. Stop thinking like the world. Kung paano mag-isip ang mundo. Lalo na sa mga kababaihan, paano mag-isip ang mundo? Paano ba mag-isip ang mundo natin ngayon? Para makuha mong atensyon ng lalaki. Ha?
Dapat naka-wandang's ka. No? Ano pa? Yung damit mo, dapat ang cleavage hanggang dito. No? Para mapapaling mo ng lalaki. Akala naman ng kababaihan, yun yung way para makuha mo yung atensyon ng lalaki. The moment na ganyan ka, oo, nakuha mo yung atensyon. Pero ang isip ng lalaki sa'yo, ikaw ay easy to get. Tandaan nyo, ang pinakamahalagang treasure, ang pinakamahal na kayamanan, hindi nakapuyang-yang. Di po ba? Ang pinakamahal na kayamanan nakatago, nakabalot ng todo. Hindi mo alam na kayamanan yun. Kung ikaw ay kayamanan ng Panginoon, tapos binubuyang-yang mo lang ang sarili mo sa Facebook, no? Magsasayaw ka lang, may hamit. Ang nanonood sa'yo, milyon-milyon na. Pero ang tingin nila sa'yo, prostitute. Kung ikaw ay kayamanan, ingatan ng sarili. Dahil ng mga kababaihan. Whatever you allow, tandaan nyo, God will allow. Inalaw mo sa sarili mo, huwag mo sisihin ang Diyos. Ikaw may gawa niyan. Kung gusto mong matigil, tigilan mo rin. And heaven will also stop that. Okay? So repent. Change of mind. Stop operating saan? Worldly mindset. Huwag po yung never enough, never, never. Mindset po ng mundo yan. Never enough. At paborito natin kantahin. No? Alam na alam nga ni Kate eh. Ano po ang mindset ng kingdom? More than enough. Huh? So the kingdom of heaven is here. Everything is changed. Therefore, we have to live more than enough. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, klaro po ba sa atin yan, mga kapatid? Maliwanag na maliwanag po ba? No? Tutuloy po natin next time. So, isipin po natin, mga kapatid, ano man ang nagaganap sa bahay natin. Sino may kasalanan? Tayo. So, kung ang bahay natin ay magulo, kung ang bahay natin ay madumi, hindi mo po pwedeng sabihin, Panginoon, magpadala ka po ng anghel para maglinis sa bahay namin. Kung ang kama mo ay madumi, pwede mo bang i-pray? Lord, magdala po kayo ng cleaning angel. Bakit madumi ang kama mo? You allow it. Saan nagsisimula ang management? Sa higaan. Paggising mo, tupiin mo siya ng maayos, dun po nagsisimula ang management. Let me end with this note. Sa bahay, lagi kong ino-observe si Hani, no? Inaaral ko siya eh. Ang hindi niya alam, inaaral ko siya. Kasi nakita ko sa kanya, sa mga magkakapatid, super blessed siya. Aside sa nandoon yung magulang niya na source ng blessing, sabi ko hindi may iba pang factor bakit siya blessed. Bakit yung mga kapatid niya, hanggang dyan lang. Ang nakita ko po sa kanya, management. Sabi ko, siya minamanage niya kung ano yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. And she manages well. Tingnan niyo, pati yung negosyo ng boss niya. Siya yung little boss. Imagine nyo merong may-ari, pero yung may-ari, kampante. Bakit? Nakita kasi that she can manage. So pag may mga ibang bubuksan pa na branches, sa kanya itatawag. Kukunin yung opinion ng boss. Kailangan meron siyang sasabihin. Bakit po? Because everything that was entrusted to her was managed well. And so the Lord blessed her. Tuloy-tuloy ang blessing. Yung mga kapatid niya, wala. No, hirap na hirap. Sa kanya rin umaasa. Purihin ang Panginoon kasi nasa giving end siya. Wala sa receiving end. Ano po ang gusto kong i-drive, mga kapatid? Matthew 18:18. Everything that happens to us, it falls on mismanagement. Pagka ang buhay natin, windang, mismanage. Pag ang buhay natin maayos, it was managed well. Pagdating ng Panginoon, nung sasabihin niya, good
and faithful servant. Sasabihin ba niya, wow, ang dami mong naakay? Hindi. Kaya mali yung konseptong ang discipleship ang mag-aangat. Hindi po. Ang discipleship, hindi yan, nagdi-disciple ka para magparami. Nagdi-disciple ka para sila ay mag-mature, na maging mamamayan ng kaharian ng Diyos, and they will reproduce themselves naturally. Hindi yung discipleship na, naalala ko noon, ang discipleship, paramihan yan eh, no? Meron pa akong ginawang program noon sa church. Nagpagawa ako ng malaking blackboard na kulay green. Hindi ko maintindihan bakit blackboard pero kulay green, no? So, nandun lahat yung pangalan ng mga miyembro. Weekly dapat meron silang akay sa church. Mas may check yun. Tapos ina-announce ko po. Ngayong week na ito, ayan, ito po ang mga nakapag-akay. Huwag kayong yayabang. Pupunta sa harap, may certificate yun. No? Bababa, Eventually, nakita ko, parang ang nangyari sa church, naging pagalingan ng mas maraming akay. Tapos itong mga naakay, paglipas ng ilang buwan, nawawala din sa church. Ano po ang na-realize ko doon? Sabi ko, nagkamali ako. Sabi kasi ng Panginoon, look for the lost sheep. Ang ginawa ko, pati kambing. We look for the lost goat. Ang sabi ng Panginoon, the lost sheep. Yung tupa, kahit ipag-pray mo, hindi magiging kambing. Bakit? Kambing na siya. Mga kapatid, tayo na nandito tayo, bahagi tayo ng lost sheep of Israel. Kaya, meron kang desire na pumunta sa church pag Sunday. May desire ka na mag-fellowship. Ngayon, sasabihin mo, hindi po kami maka-attend sa church. Hindi mo po pwedeng isisi sa church. Hindi mo po pwedeng isisi sa Diyos. Kasalanan mo yan, inalaw mo. Ba't di ka nakapunta ng church? Nasa beach po kami ngayon. Sino may kasalanan? Ang Diyos? Kasalanan ba ng church? Dapat ang church, iaayos natin yung schedule. Diyos ang may gawa ng schedule. So kung hindi ka nakakapag-church, walang ibang may kasalanan. So tapos, hindi ka mabiblessed. Anong klaseng buhay yan? Mismanagement. Whatever you mismanage on earth, no? Paraphrase na naman po ito sa akin, no? Huwag yung sabihin na yung sinabi ng Bible. Pag paraphrase, ibig sabihin, part of the meditation that I have. Whatever you mismanage on earth will be allowed to be mismanaged by heaven. Amen? So if you want to be blessed, manage your life in accordance to God's design. Amen? Shall we bow our heads and come to the Lord in prayer? Father in heaven, we thank you. We glorify your name and we worship you. Salamat po, Panginoon, for clarifying to us. Anumang nagaganap sa buhay namin, responsibility po namin. From now on, Lord, we will take charge. And we will not allow the enemy, Satan, Lucifer, to interfere in our lives. In the name of Jesus, we cast you out of our lives. Wala kang karapatan na makialam sa bawat family ng PUMCC, sa bawat family na sumasamba sa tunay na Diyos na buhay. Wala kang karapatan na guluhin ang buhay ng mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, simula sa araw na ito, tinatanggalan ka namin ng karapatan. And we will manage our lives in the name of Jesus, properly in accordance to God's design. Purihin po kayo, Panginoon, sa realization na binigay niyo po sa amin. Kaya nga po, aming Ama, ngayon po namin masasabi na bilang mga anak mo, kami ang magpapautang, hindi kami ang mangungutang. Dahil imamanage na po namin ng tama ang buhay na pinagkatiwala mo po sa amin. Even the resources, Father in heaven, we will manage it properly. All for your greater glory alone. This is our prayer in Christ's most precious name. Amen and amen.
fulfilled in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sige. Yan. Okay. Yan, praise God. sa, sa, good morning ulit. And tayo ay dadako sa tithes and offering at basahin natin ang Malakay 3:10. Ang sabi sa Malakay 3:10, ang tanong ko na may matuwid ba ang pagnakawan ng tao ang Diyos?
Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Salamat sa Panginoon. At tayo po ay manalangin. Dakailang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po Lord God sa paalala mo sa amin sa ikasampu ng aming ng iyong pagpapala sa amin, O Lord God. Lord, itinataas ko po Lord God na hipuin mo po ang aming mga puso at isipan upang magbigay kami ng ang lahat, Panginoon, ng galing sa puso, Panginoon. At i-bless mo din po, Lord God, ang lahat ng potential na ibinigay mo sa amin, O Lord God, at wisdom, strength, O Lord God, sa lahat ng gagawin po, Lord God, upang magamit namin sa iyong kapurihan, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dadako po tayo sa announcement. Meron pala tayong kahit offering online, pwede po mag-deposit sa PNB account name, People on the Move Christian Church, account number 128-57-000-2463, GCash, kay Sister Arlene Ola, GCash number 0945-827-4048.